And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Alright, magandang tanghali po sa inyo lahat. Parang gumanda boses ko Alright, salamat sa Panginoon. Tayo po'y nakabalik sa ating programa at sa lahat ng mga nagla-lunch po ngayon. Diyan sa labas ng studio, magandang tanghalian sa inyo lahat. Sa mga estudyante ng PSS, ng ating Philippine School of Scriptures, magandang tanghali sa inyo lahat. At ganoon din sa mga estudyante ng Christian Bible Baptist Church Academy, Fort Bonifacio, magandang tanghali sa inyo lahat. At shout out sa lahat ng mga teachers ng Academy at ng PSS. Alright, just enjoy your lunch. At kami naman dito ay maghihirap sa studio. Yeah. Pero I believe you will enjoy the program at dito sa ating paboritong noontime show. Medyo mahirap ka lang ang throat ko ngayon kasi medyo yata nakalunok ako ng elepante, hindi bumalik nandiyan pa rin. But anyways, ako po yung naniniwala na pagpapalain po kayo ngayon at marami po tayo magandang talakayin po ngayon sapagkat medyo ito yata ang makakarating yata ng Disyembre itong episode na ito. Medyo. Pero alam mo, ang ating po kasing babasahing istorya ay hindi po sulat ng tao, kundi sulat ng Diyos. You know, istorya na ginawa ng Diyos sa buhay ng ating pong bisita sa tanghali pong ito. Okay? Alright. Again, once again, we welcome you to your favorite noontime show, The Baptist Lunch. At narito po ang aking mga co-host. Magbabati po sa inyo bago po ako maubusan ng boses. Alright. Marnelli. Magandang tanghali po sa inyong lahat, sa mga suki namin taga-subaybay ng The Baptist Lunch. And thank you, Pastor Hill, for being with us kahit na medyo nauubos na po yung boses nyo. Maraming salamat po sa oras nyo po with us. And alam ko po na mag-i-enjoy kayo at marami kayong matututunan. Kaya stay put lang kayo dyan dahil yung mga guests natin ngayon ay marami talagang mai-impart sa atin ng mga knowledge, di ba? So, mayong udto sa tanang nananaw ng mga Bisaya and of course sa lahat ng mga taga-West Bank family, good afternoon sa inyong lahat. Yeah. Si Cherry May. Mayong udto. Kaninyo, tanan. Tama ba? Yes, tama. Yeah, mayong udto. Bisaya man ko, kay taga-Iligan man ko. Yeah. Alright, Cynthia. Nako, magandang tanghali po sa inyong lahat at lahat kami excited. Kung paano kami ka-excited ay lalo na naniniwala kami nitong ating guest ngayon na sinabi ni Pastor hanggang December. Kukulangin tayo. Kaya, pass the link. Marami tayong matututunan, marami tayong makukuha na kwento ng kanilang buhay na kung saan ay naging pagpapala sa kanila at yun ay naniniwala ako na magiging pagpapala din sa ating lahat. Sa ating mga kaibigan sa abroad, ayan, si Ma'am Cherry May from Hong Kong, si Ma'am... Taga Hong Kong ba si Cherry? Opo. Oh yes, si Cherry nga. Lagi Opo, natin manabad. opo. Cherry abangan mo. Magkikita tayo dyan. Ayan, si Ma'am Arlene Frejoles. Marami to, sir, ng mga taga Hong Kong Beth Cayunda Calderon. Ayan. Sige. Opo. Mag-ipon-ipon kayo dyan. Pupunta ako dyan. Ayan. Sana masama kami. Ha? Kakain lang ako ha. Ay. Ay, Hindi, kakain lang ako. Pagkakain ko, pupunta na ako dyan. Ayan. Ay, humanda na kayo. Ang Luzon, Visayas at Mindanao, ang lahat. Cherry, salubungin mo ako, Cherry ha. Magpaalam ka muna sa... Sabihin mo sa akin kung kailan ang off mo para Ayan. itatiming ko. Ayan. Ay, manda ka. Kung hepat soil ay si Tauloy. Ay. O, diba? Ang saya-saya. Kaya patuloy po tayo maging masaya ngayong tanghaling ito. Tune in and pass the link. Yung aking hubby dyan. Hello, Brother Noel. At ang anak ko si Pauline na nasa Japan. Ganun rin po si Ma'am Flor na lagi nating
avid viewer at yung ating magiging guest. Tutuloy na lang ako doon pagkagaling ko ng Hong Kong. Pastor, hinay-hinay lang po, Pastor. May lagnat ako ngayon, mataas yata ang lagnat ko eh. Kailangan ng mainit na sabaw. O, di ba? Sa mga mag-aalok ng mainit na sabaw, hindi magagalit si Pastor Hill. Ako, di ba? Kaya, keep on tuning in. Maraming salamat po. Alright, alright. Yeah, marami daw sila naghihintay every Sunday. O sige, sige. Magkita-kita tayo dyan. Alright. At basta't magkita-kita tayo dyan. Alright. At mga kapatid, ay ako'y naniniwala na pagpapalain po tayo ngayong araw na ito. No? Kasama po natin ngayon bilang visit po guest natin sa ating noontime show. At ang atin din masugid na taga-subaybay. No? At Nabawasan lagi nyo tayo. nakikita sa tuwing may show rito, mga kapatid. Yeah. Okay? Alright, let's welcome Brother Rick and Tang Belmonte. Wala ba tayong palakpak dyan? Lakasan nyo naman yung palakpak natin dyan. Naantok. Brother Rick, Tang, maraming salamat sa pagpa-unlock mo sa amin sa programang ito. At tayo ngayon ay ako naman nagpapasalamat. Lagi kayo nagko-comment at ang iyong comments Ayan. ay nababasa ng Amen. napakaraming tao. Amen. No? At maraming natutuwa sa mga comments ninyo. Eh ngayon, hindi lamang comments ito. Talagang words na ito, totoo na ito. Yeah. No? At ako'y naniniwala na magiging pagpapala kayo sa lahat ng mga listeners natin at viewers natin, lahat ng taga-subaybay natin all over the world. Okay? Sana nga ngayon, sapagkat napaka-special to eh. Sana kung paano tayo nakaipon nung viewers noong nakaraang Friday night, nakaipon kami ng 160 plus. Wow. Sana ay malampasan natin yon. Okay? Alright, Brother Rick. Magandang tanghali po sa lahat, lalo na sa ating mahal na pastor. Magandang tanghali po sa ating nagagandang host, Wow. co-host. Co-host. Si Ma'am Amen. Marnelli, Ma'am Cynthia, magandang Amen. tanghali po. At para sa mga lahat ng Yan ang taga-CB, kagandahan. Yan ang kagandahan pagka-host ka eh. Walang magsasabi sa yung pangit ka eh. Mapapaalis. Or else, mamalasing ka. Sila may mikropono. Grabe. Go ahead, Rick. Oh, go ahead. Thank you po sa pribilehiyo na kami po'y makarating dito. Hindi po namin, sa totoo lang, hindi ko po alam kung ano yung nararamdaman ko. Ako ba'y nagugutom, na si CR, na parang nilalagnat na rin. Anyways, maraming salamat po for this privilege at magandang tanghali po sa inyong lahat. CBBC families, lahat ng nandito sa CSI at lahat ng nandyan sa buong mundo. Naka-monitor sa ating programa ngayon. Kaya ganoon na lamang po yung aming kaba. No, kaya ang panalangin ko kagabi pa, nung Sunday pa, sabi ko, Panginoon, make us a blessing. Amen. Amen. Sana hindi kami magpapagpalayo, kundi makapagpalapit ng mga tao Amen. sa inyo. Amen. Sigurado naman yun. Apo. Sana naniniwala naman po talaga tayo sa Panginoon. Yeah. Salamat po sa pribilehiyong ito. Sa mga taga-Caloocan, just pass the link para mas marami pang mabless sa programang ito. Hindi dahil kami. Oo. No? Alam ko naman, Amen. lagi nyo yung narinig sa akin, hindi lang ito pang tatay, hindi lang ito pang nanay, Yeah. hindi lang ito pang mga bata. Sa lahat ng miyembro ng pamilya, dapat mag-tune in tayo sa The Baptist Lunch. Kasi programa ito ng buong pamilya. Yun. No? Kaya keep tuning in. Thank you. Amen. Thank you, Brother Rick. At marami na talaga nag-aabang. Marami na. At ako'y naniniwala na talagang, sabi nga ni Tony, baka pastor para dumami, magpasabog din kayo. Yeah, meron akong pasasabugin ngayon. Yeah. Kaya mag-tune in na kayo. Sige na, pass the link para bago pa man ako magpasabog. Oo. Yan na. Alright, Tang. Magandang hapon po. Salamat po, Pastor, sa pribilehiyo na kami po ay naimbitahan po dito sa kagalang-galang na ating favorite
noontime show. Wow. Mama Nelly ng Chang. Amen. Salamat po at hindi ko alam, nung nakita ko pa lang yung message ni Ma'am Chang, gabi ng kaba hanggang ngayon, nalalaki. Iba pag nakaharap na sa camera, no? Opo. Sana pa comment na lang. Opo. Grabe ka ba? Anyways, sana po maging pagpapala po kami sa inyo. And para po sa mga taga CBBC North Caloocan Mission, mga mothers, mga fathers, mag-tune in na kayo. Sumunod, ano ba yun? I-follow yung page kasi minsan nagrereklamo sila na bakit hindi daw sila na wala notification. notify po. I-follow nyo kasi. Ayun. Ayan. Yun. Subscribe. I-follow nyo, subscribe. Subscribe. Yun, para pag may manonotify po kayo. Yun. And also sa mga alaga ko dyan, nasa TV na ang beshin nyo. Millennial. Live. Live na to. Behave kayo dyan. Behave kayo. Kanina pa nga si Muraya, nandiyan na yan. Hindi ba kasama rito ngayon si Muraya? Opo, andun po. Wala? Nandyan po. Nandiyan. Okay. Yun, magandang hapon po sa inyo. Manda And sa ka, mga Maray. taga Barangay 177, Wow. wow. po kaninyong tanan. Caloocan. And panlantaw lang mo, mga inday, panlantaw lang. At doon sa Mindanao, sa aking mga paryente, Wow. Buenas tardes, at Wow. maayong udto kaninyong tanan. Grabe. Ah, Nasa Pilipinas pa ba tayo? Halos lahat na talaga. No? Buenas tardes. Maayong ugto. Maayong ugto. Wow. Maayong udto, kaninyong tanan. Yan. Sabi ko siya, Bisaya man ko. Pero minsan marunong din naman ako katulad kitang, Chabacano. Yeah, Buenos Dias, Paquito Diaz, Rui Ayan. Diaz, Gloria Diaz. Yeah. So, salamat sa Panginoon na tayo nagkasama-sama ngayon, Brother Rick, Tang. And alam nyo, simulan na lang natin talaga sa dapat natin simulan. Yeah. At ako'y naniniwala na kayo naman ay laging nakita nyo kung anong kailangan ng mga tao, mga kapatiran. Napakahalaga. Sabi nga namin, kahapon lang nag-uusap-usap kami. Kahapon, may 3 akong sinital na kabataan na talagang Wow. gusto nila lang pumasok sa, sabi nila, kapayapaang maligalig. Ay. Pero hindi totoong kapayapaan talaga yon. Alam niyo, pag-aasawa, talaga kung design ng Diyos para ang tao'y maging masaya. Yeah. Amen. Mas sobra pa sa saya. I believe what the Bible says. Sabi ng Biblia, 2 is always better than 1. You see, 2 is always better than 1. Okay? Kaya salamat sa Panginoon na mayroong paraan ng Diyos. Kaya lang naman tayo minsan na nalulungkot sa buhay may asawa sapagkat hindi natin na nakakalabas tayo doon sa design ng Diyos sa buhay natin. Buhay may asawa. Kaya nagkakaroon ng problema ang may asawa. You see? So mga kapatid, every time na mayroon tayo ritong program, ay nagpipresent po ako sa inyo ng ebidensya na na totoo ang sinasabi ng Biblia. You see? Totoo ang sinasabi ng Biblia. At ang mga iniimbita ko dito, hindi po yan hindi po yan kinoreograph, mga kapatid. Wala kami ritong choreographer para sabihin na ganito, ganyan. No. May director pero hindi namin pinag-aaralan kung sasabihin namin. Yeah. Totoong pangyayari po ito at pinatutunayan natin sa Biblia. Okay? So, Brother Rick, ilang taon na kayo mag-asawa ni Tan? Parang nakalimutan ko na. Sa pagkakatanda ko po, Pastor, nasa 34 years na po kami. Magte-34 po. Kailan kami. nyo magte-34? At least hindi sumala. Apo. Sa April 4 Next year. next year. Malapit na talaga. Malapit na po. Tama. April 4. Opo, kasi ano na po ngayon, December na ngayon. Oo, 4. Yeah, bare month na. Bare month na. Yeah. So, pambihira, 34 years. Wow. Sa biyaya ng Panginoon talagang napakabuti ng Diyos. Amen. Na yung una mong pinakasalan, siya pa rin yung kasama mo ngayon. Amen. Yes po, amen. Yeah. Tama ba yung Tama?
Tama po, tama. Bigyan mo, ba't mo lang microphone sa tang? Yeah. Opo, Pastor. 34 na po sa April 4. 33 years na lagi niyang sinasabi na kung nagpakulong daw siya, nakalaya na siya. Kaya lang po, Na-pardon wala na. naman siyang magawa dahil inutusan siyang mahalin ako Yeah, totoo yan. Ang Diyos ang naglagay ng desire sa kanyang puso. Di ba? Opo, Pastor. Para mahalin ka. Opo, At Pastor. ang Diyos ang nag-assign sa kanya para sa iyo. Opo, Pastor. Iyan ang pinakamaganda dyan. Yes po. So, Rick, pakibigyan mo kami ng background ng una niyong tagpo ni Tang. Yeah. Dapat may background din tayo maganda Apo. dyan. Ha? Yeah. Magandang balikan po yun. Alam niyo po, nung napunta po kami sa Apari nung nakaraan, nadaanan po namin kung saan kami nagkita ni Ma'am Tang. Kaya bumaba kami, tapos nagpa-picture po kami doon. Kasi Saan dun- yun? Sa Echage, Isabela. Echage, Okay. Isabela. By the way, paano kayo nagkita doon? Yes po. Paano kami nakita? Talaga pong makasaysayan po yan. Kami po ay na-assign dun sa Echage, Isabela, kung saan meron kaming detachment ng armor. Isa ako sa mga crew ng armor vehicle doon. Tapos si Ma'am Tang naman ay bakasyonista lang yun dun sa panganay nilang kapatid na nandun sa Centro Echage, Isabela. Nagkataon dun sa likod ng kampo, sa main road, pero sa likod yun ng kampo namin. Pinaka-highway yun. Nandun si Ma'am Tang sa simbahan ng Katoliko na siya ay anong tawag doon? Nagpa-practice sila ng Choir. Reyna Elena po ito eh. Talagang Reyna Elena, Opo, Reyna ibig Elena. sabihin, ano nangyari sa'yo, Tang? Anong waistline niya pa nun, sir? actually 24 pa yung waistline, tandang-tanda Oh, wow, ko po grabe. yun. Binti Sinukat na ko yun. ngayon. Ilang edad? 24 po yung waistline, Pastor. Reyna Elena. Apo, 18 years old po siya. nung Wow. nakita. Ngayon binti na. At ilang taong ka noon? 21 po, Pastor. Ano na? Wow. Siya magna-19, ako 21. 44. 21 years Ah, old. 21. Okay. Pasensya nakita po kami. Pasensya ka na. May ang pandinig ko kasi may problema ang throat ko eh. Okay lang po, Pastor. Huwag po masyado magsalita, Pastor. Masisira pa yung lalamunan niyo. Grabe yung host tayo pagsalita. Ikaw, Rika. Kamunti ko na may bukay iniin. Ayaw ko pa. Grabe. Yung host hindi magsasalita eh. Pinilit ko ang pumunta rito tapos ayaw mo pagsalita. Hindi, concern lang po ako sa throat niyo, Pastor. Dinig na dinig. Naaawa ka lang. Ako na yung hawa pa. Yun. Kasi sinagad niyo po yan noong Sunday, dinig na dinig Yeah. po yun eh. Kaya, pagpahingin po natin yung boses ng ating pastor ngayon. Pagtyagaan niyo na lang po muna kami. Sige sir, sige. Nung nagkita kami, ibig sabihin, ako dahil medyo may distansya yun, may nakita kami nangunguha ng Yun. kangkong. Ang background. Oo, may nangunguha ng kangkong. Sabi ko, mga chicks yun ah. Wow, chika babes. So, dahil medyo... Bakit naman parang wounded soldier yata yung ano, background? See all the wounded, hear all the desperate cry for help. Teka po muna. Bakit naman ganyan? Ikaw talagang ponching ka. Oh. Ayusin mo po, Sige. Ching. Ayusin mo. Meron pa Tapos, nakita mo si Tang. Apo, hindi ko pa po nakikita, pero nakita namin mga chicks ah. Sabi ko, di nag-drive po ako ngayon, nagpasikat din. Nag-drive ako ng tangke papunta doon sa kanila. Nakaka-drive ka ng tangke that time, ha? Apo, nagda-drive na po ako ng tangke. Anong klaseng tangke? Yung Scorpion? FB, AIFB po. Armored Infantry Fighting Vehicle. Ano yan? Yung, ang tag nito? Simba? Hindi. Hindi po. Yung truck, parang Scorpion din. Malaki sa Scorpion. Malaki sa Scorpio. Na 25mm yung kanyang gun. Barrel. Apo. Okay. So pagdating dun sa nag-assist po kami. Tinulungan namin silang kumuha ng kangkong para mapadali yung kanilang buhay. Mapadali yung kanilang Nag-assist kayo. nag-assist Tinulungan po. yung kumuha ng kangkong. Opo, kasi Pero hindi pa kayo magkakilala. Hindi pa po. Mabuti pumayag sila. Opo. Nakita po siguro nila, ay, parang magandang lalaki to ah. Wow!
in-entertain din nila. Siyempre, 21 ka that time. 21 po. Oh, naka-uniforme. Hindi po. Apo. Hindi pa po naka-uniforme. So, nagtulong, tapos, siyempre, nakilala na po kami. Tapos, nagpakilala siya, nandun daw lang sila sa sentro. So, nung pabalik na po ako sa barracks, nasira po yung tangke. Oh, patay. Hindi ko alam Sinira kung ni paano Tang. nangyari yun. Apo, na-detract po. Nakasagasa ng malaking bato, tapos na-detract. Putol yung truck. Ay, patay. Grabe, sabi ko. Di talo, na. Sobra pa sa balaho yun. Opo, sobra po. Sabi ko, grabe namang malas ng mga babae na yun. So, dahil kasalanan ko, ako yung nagdala nung truck, tapos kumuha ako ng, ang tawag Parang doon? wala yata. Teka lang, parang sala yata yung background music natin. Parang hindi man kabagay-bagay eh. Baka naman makahanap ko yun na mas maganda. Conchi. Alright, sige. Oh, sige. Tapos Na-detract. dahil nasira, dinala ko yung mabibigat na pyesa na yun dun sa kumpanya namin. Nag-commute ako para lang makakuha ng kapalit at talagang pinagtyagaan para. Pero ang natanim sa iyo, grabe malas yata yung babae na yun. Ganun pa man, dahil sinabi niya sa akin yung address nila, pinuntahan ko. Wow. Intended. Yeah, hindi naman ako talaga ang manliligaw, kundi yung kasama ko sa sabi niya, sumama mo ako. Siya kasi type niya daw si Ma'am Tang eh. Di sinamahan ko siya. Wow! Opo. Kaya lang, Pakiulit. type niya daw si Ma'am Tang, kaya sinamahan ko yung kasama ko, sir. Si Rick. Hindi ikaw, ha? Hindi ako, sir. Hindi talaga ako may type, ha? Hindi po, hindi. Pero hindi nyo alam na Reyna Elena siya. Hindi mo alam. Hindi pa po. Hindi pa? Hindi pa po. Okay. Doon pa lang, nung pumunta ako sa bahay nila, hindi pakilala. Tapos, ako lang ba yun? Dalawa kami, di ba? Pinakilala ko sa Yung may gusto, tsaka ikaw. Opo, pinakilala ko siya. Pero nahalata ko kasi parang ako ang gusto talaga niya. Sinama mo yung may gusto kay Tang. Opo. Pero napansin mo si Tang na si Tang may gusto sa'yo. Hindi doon sa Opo, yun sinama po. mo. Parang iba yung tingin niya sa akin, sir eh. Kaya parang, Alam mo, masasabi ko, Rick, nung araw pa man talaga, ginudyusan ka na. Sinasamahan ka na ng Panginoon. Pastor, kasi siya lang yung nagdala ng bulaklak ng kalabasa. Ito ako kasi first time na, may nagdala ng bulaklak ng kalabasa. Opo. Akala ko yun, regalo niya na bulaklak ng kalabasa. Tapos kaya pala yung hipag ko tawa ng tawa. Kasi yung pala, ginugulay. yun po talaga yun. Kaya po kami nagdala ng talbos ng kalabasa. Kasi masarap po talagang ulam yun. Nagdala kami para doon kami makitang halian. Okay. Apo, yun po So talaga ang sinadya purpose mo na. Apo. Gaano kalayo sa kampo yun? Mga nasa 3 kilometers po, Pastor. Okay. Po, Pwede. malapit po. Tapos doon na kayo talaga na nanghalian. Opo. So ang akala ni Tang, dinalan mo siya ng bulaklak. Opo. Yung pala bulaklak na gugulayin. Opo. Kaya lang hindi ko na po Kawawa talaga ang tao pagka inosente, ano? Opo. Kaya nagsimula po doon nung nagkaroon kami nung pagbalik ko na ako na lang, grabe po ang entertain niya sa akin. Parang nakita ko, parang tuwang-tuwa sa akin ito. Bakit po kayo bumalik na mag-isa na lang kayo? Hindi, parang naalala ko, parang siya rin nagsabi nung bumalik ka. Hindi ko maalala, basta parang nagkaroon lang ako ng, nagka-interest lang, tapos bumalik, tapos nag-usap kami, tapos hindi ko na po alam sumunod na pangyayari. Na-develop Hindi, na po. teka muna. Paano ka nagka-interes? Siguro kasi, tingnan niyo naman yung itsura ni Ma'am Tang, maganda naman talaga. Hindi, pero hindi ikaw may sadya sa una, di ba? Hindi po. Opo. Kung bakit ako bumalik, hindi ko po talaga, hindi ko alam ba, binulungan niya ba ako na bumalik o parang gano'n? Wala bang pinainom sa yung tubig? Na gano'n? yun lang po ang hindi ko sigurado kung dun sa pinainom sa akin. Yun po talaga eh. Basta bumalik ako mag-isa, tapos nagkausap kami hanggang minsan isang araw, napansin ko, niyayaya na ako, magtanan tayo. Teka lang. Alam mo, totoo yan eh. Iba daw talaga kasi ang mga Chabacano eh. May talagang ewan ko, may matinding pang-akit na parang magnet eh. Ang nagkukwento sa akin yan si Willie. Aroy!
Lamsel, mag-ingat ka dyan. Willie. Magsalita ka, Willie. Sige, go ahead. Tapos, pang ilang balik mo na yan? Pangatlo na? Hindi, pangalawa pa lang po yun, sir. Pangalawa pa lang? Opo. Pangalawa pa lang yun yung... Tapos, napansin ko, pag balik-balik ko, sabi niya, inamin niya na sa akin, hindi ko kasi talaga gusto yung kasama mo. Teka lang, Rick. Hindi niya... Teka lang. Apo. Parang pinapauwi na kayo ng mga anak nyo. eh. sabi niya, Mami, Daddy, uwi na po kayo. Parang ayaw na nilang makinig. Tahimik kayo dyan. Alam mo kayo mga anak kayo, mga bastos kayo. Huwag kayong makialam dito. Nasa studio ko ang mga magulang ninyo. Okay? Alright. Go ahead. Huwag mo pansinin itong mga anak mo. Huwag kayo nangingialam dyan, baka gusto nyo. So, ako lang naman ang may hawak na mic. Pero ganun po, hindi ko na napansin ang bilis ng pangyayari hanggang parang nag-isang buwan lang kami. Tapos siya, kasi talagang nagbakasyon lang, intention niya umuwi siyempre sa kanila. Pero dahil hindi ko alam kung ano rin nakita niya sa akin na Hindi parang masyado. ayaw niya na umuwi. Teka muna, nakailan dalaw ka? Siguro mga humigit kumulang lang naman, ano? Siguro kasi sabi ko, binilangan ko sir, mga 14 days lang yata yun eh. Eh, malaki-laki na rin yun, ha? Wala, may isang buwan ba yun? Walang isang buwan, sinagot niya na ako sir eh. Ay, grabe rin, 14 days na dalaw. Ikaw ba naman takutin ng 14 days, eh? Oh. Abay, matindi na rin yun, ha? Sir, nasaan na yung may gusto sa kanya? Nabaling Iniwanan na lang, nabaling na lang sa kapitbahay nila. Sinasamahan ko pa rin pero sa kapitbahay na. Kaya, Nag-uusap kayo. opo, Ano magkaibigan sabi pa rin mo? naman Ano kami. sabi mo sa may gusto sa kanya? Pasensya ka na pre. Ninong ka na lang. Actually, ninong po siya nung panganay ko. Kaya nagkaganon yung panganay ko. Hindi siya Ariel yun, ha? Hindi po. Hindi. Hindi po. Maganda po yung pasimula namin ni Brother Ariel. Anyways, pagkatapos po noon, hindi ko talaga namalayan. Basta na kami ay bigla na lang nagtahanan eh. Wala sa plano. Kaya nga yung kapatid niya doon, galit na galit sa akin. Ano ibubuhay sa'yo niyan? Galit na galit sa kanya. Hindi nila alam kung kapgo daw ba ako. Kasi totoy na totoy. Totoy na totoy ako nung araw. Ay, nini naman si Tang, eh. Opo. 19. Kaya nung pagpunta ko, nung sumama siya sa akin, ayaw niya kasing umuwi eh. Sumama talaga siya sa akin, Pastor, mga after a month lang yun eh. Ba't siya sumama? Ba't ka naman Tang sumama? Yan. Yan. Ayan, ako na. Pastor, hindi ho intention kong sumama sa kanya. Paalis na po kami nung ate ko. Uuwi na kami ng Zamboanga. Tapos sabi niya, sasabay daw siya. Sumakay kami ng baliwag na bus. Tapos huminto ng Nueva Ecija sa Cabanatuan. Sabi niya, yung daw bus, kinuntsaba na kasi niya yung half sister ko, yung ate ko. Kinuntsaba niya na hanggang doon lang daw yung bus. Wala nang biyahe papuntang Maynila. Hindi ko naman alam yung mga rota nung Kaya naloko nila ako. Tapos punta kaming Fort Magsaysay. Ang pakilala niya doon sa pinsan niya, nagtanan daw kami. Siyempre, dahil nagtanan kami, pinag-isa kami. Wala kang kasama nun, Tang? Meron po, yung ate ko po, O paano kayo nagkahiwalay sa Nueva Ecija? Hindi po, so kasama rin po siya hanggang Nueva Ecija, hanggang sa Fort Saan ka naman Magsaysay. nakita nagtanan na maraming babae? Hinatid niya po kasi, hinatid niya kami daw, hinatid. Tapos yun, nagkuntsaba po sila, Pastor. Kaya Okay. ganun, opo, yun. Nung nakarating kami ng Fort Magsaysay, doon na nangyari ang mga nangyari. Kasi tinana na pala niya ako. Yun. Hindi ko alam na tana na pala yun. Pinag-isa na kami nung nag-entertain sa amin na pinsan niya. So, yun. Ang sa akin lang naman din noon kasi meron din akong kaisipang parang yung sige, kung gano'n,
Adi, Go na. turning, bahala na. Nag-aaral ka ba noon, syempre? Hindi na po. Tapos na po ako noon. Ang sabi kasi ng 19? tatay ko noon, sabi niya, pag nakatapos ka, kahit na pagbaba mo ng Teka lang. Entablado. Teka lang, alam mo yung tugtog na pinggan ko ngayon? Yan yung tuwing umaga naririnig ko sa Heritage Park. Patayin mo na lang yan. Pag St. Peter yan. Pampira, kaching. The fight is on na lang. Alright, go ahead, Dan, go ahead. Sabi niya, na kinakailangan na daw, sabi niya, kung kahit na, basta't natapos lang, na wala ka ng, pwede ka nang mag-asawa kahit pagbaba mo ng tablado. Ganun. So, sa isip ko rin naman sa kanya, kasi, yung bang, May trabaho. may kasi ako may maawaing puso. Oo. Bakit mukhang kawawas ka Kasi rin? po, nung nanliligaw siya sa akin doon sa Isabela, tuwing yung ko kasi, yung ate ko na kinuntsaba din niya, pagka bumibisita po siya, binabato siya. Kung ano-anong mga binabato, ayaw sa kanya. Ay, ayaw. Ayaw sa kanya. Hindi ko alam kung bakit siya nagustuhan. Yun nga, hindi siya pinapakitaan ng magandang tapos meron dong kasi maraming mga umaakyat ng ligaw. Hindi kaya, Oo. hindi kaya tinakot. Hindi mo Rick tinakot. Yung ate niya. Baka may mas gusto yung Opo. kapatid mo Kasi compared kay Sir Rick. yung kuya ko kasi doon, siya yung best friend niya yung mayor doon that time. So maraming pumupunta doon. Meron silang isang nagustuhan. Yun, yung nagustuhan nila na para sa akin, pag yun ang pumupunta, ini-entertain nilang maigi. Naiinis naman ako sa ganun. Bakit ba? Yun, ganun. Kaya pag pumunta siya, at sabay din yun. May mas sa kanya spark ako. si Sir Rick sa'yo kaysa dun sa nirereto nila. Mas may dating siya. Grabe, sundalo ba Ano na po naman? yun medyo matanda na kasi lawyer na. Yun, kaya ayoko. Wala kang laban. Walang laban. Siya noon parang daw siya, just Tony Alarcon. Wow! Hindi. Wala bang evidence dyan? Evidence ang picture. Next. Kaya, ang nagustuhan ko po kasi sa kanya noon, Pastor, kasi yung bukod sa magalang siya, yung kwela, kasi, sige May sense of humor ka Opo, may usap. sense of humor siya. Kasi, naandun lang, kasi yun yung studio, yung business ng kuya ko, studio. Tapos, pagka sinabi kong, umupo muna kayo. Pag upo niya, doon, kung saan siya nakatayo, doon din lang siya uupo. Tapos, ang suot niya yung midrib. Yung alin? Midrib po yung suot niya, Pastor. Aba, Yan Sino yung to? uso noon, yung Si sa Pooh? bagets. Di ba yung bagets si Pooh days na naka-midrib, tapos na yung jogging pants na merong band dito sa baba, yung mga ganon, tapos may mga pinapaikot-ikot na ganon. yun yung mga bagets days. Yun, tapos pagka sinabi mo, masunuring may kwela ba siya, na natatawa kami, ganon. At tapos yung sinasabi niya po, nakasama niya na may gusto sa akin, talagang nakaka-turn off kasi iniinom ang imari. Yung pabangong imari kasi nalaman niya na pumunta sila, ayaw niya ng na sinabi daw niya na ayaw ng umiinom na nanliligaw. Nakainom siya that time. Ang ginawa ng kasamahan niya, uminom ng imari. Hindi man siguro ininom, pero minumog yung imari. Di lalong pumangit yung amoy. turn off. Turn off agad. Yun. Ayun. So, nakarating na kayo ng Nueva Ecija. Pagdating nyo ng Nueva Ecija, doon na kayo nagtumagal. Opo, doon na po, Pastor. Doon na kami na... Ikinasal. Hindi pa. Ay, hindi pa. Hindi pa po. Kasi nung nalaman ng kuya ko... Kasal na ba kayo ngayon? Opo. Hindi ko nga lang dinanas yung Yeah. nakakalungkot. So, nung nandun na kayo, ano nang naging decision mo? Rick, naiisip mo ba na responsibility ito? Yes po. Nung time na yun, parang naiinggit lang talaga ako dun sa mga kasama ko sa detachment na may mga asawa. Bakit ito? Ba't ako binata? Tapos ito mga may asawa kong Oo, kasama. 21 na Oo. Lugi ako dito sa mga mag-aasawa na nga lang din ako. Hindi ko naman nakalain na yung panahon na yun talaga mag-aasawa na ako. Kasi parang naglalaro din lang naman ako noon. Na,
Pero yun hindi na. mo iniisip Ang iniisip mo talaga pag-aasawa, ha? Hindi yung parang girlfriend lang Apo. na ganun lang kayo. Hindi talaga ganun, ha? Apo. Asawa talaga. Hindi fling-fling lang. Parang Asawa nung talaga. panahon, iniisip ko magkaasawa, pero hindi ko pa alam na yun na yung panahon na yun. Hanggang sa, dun pala ako nilid na, ay, ito na pala yun. So, nasa isip ko naman, nung nagkaganon na, kasi binalik ko siya sa kuya niya sa Isabela. Doon nga nakita ko yung galit nila, tapos gumawa sila ng paraan, paano kami makakasal. Kaya doon na rin po kami kinasal, wala po ako kahit isang kamag-anak. Walang witness. Apo. Ikaw lang? Ako lang po talaga. Tumayo lang po talaga ako. At saka yung mga kasama ko sa detachment. Salamat sa pakikiramay mo sa akin, ha? Ay! It's a tie. Kaya No, wala magtatay sa akin. ako ang tumayo pong tatay, yung detachment commander ko, yung tumayong mga witness, yung mga kasama ko sa detachment. So may mga tumayo sa iyo. Apo. Sa iyo tang may mga tumayo rin. Nandun po yung ano ko. Nandun po yung kuya ko po. Tsaka yung judge kasi na nagkasal sa amin, pastor, kaibigan din ng kuya ko. Akala ko yung mandiligaw. Kaya nung ikinasal po kami, wala siyang pera, wala din akong pera kasi bakasyonista. Tapos nung nag-birthday yung pamangkin ko, nakisabay kami. Kaya po naging July 4. Okay. July That's 4. good. Pero hindi po talaga ako hindi. So marami naman pala nakatayo sa inyo. Maraming witnesses. Maraming witness po. Maraming tumayo para sa inyo. Opo, marami Yeah. po. Ako nung kinasal kami ni Lerma, 3 lang kami nakatayo. Yung judge, ako, tsaka si Lerma. Walang witness. Sige na, kayo lang muna. Kami po nakatayo lahat. So, ikaw, Rick, nagpakasal na kayo. Pero that time ay wala pa kayong anak. Wala pa po, Pastor. Okay. Pero nung nagbunga kaagad po yung aming After 3 months. pagtatagpo Apo. After 3 months na Apo, kaya buntis na siya nung kinasal kami. Okay. Apo, Proud na buntis proud siya. na. Buntis na ako, sabi. Kaya pagkatapos ng kasal, pinasama na siya nung kuya niya sa akin. Kaya nung assignment ko pa dun sa isa sa mga critical area ng Isabela, sa Manano yun, kasama ko siya ron. No, kaya Ano yun, sir? Pagkakasal ninyo, wala nang kainan dahil walang pera. Meron po, birthday Ay, kasi. spaghetti. Birthday. Nakisabay. Kaya meron pong kainan. Libre. Okay. Birthday ni... Nung pamangkin niya po, ngayon napulis na po yun sa Isabela, yung pamangkin niya. Isinabay ang Apo. kasal. Wow. Okay. Apo. Kaya, ayun po, pagkatapos noon, balik ako sa assignment, may asawa na ako. Parang hindi ako makapaniwala, kasama ko na yung may gusto lang sa akin noon eh. Pero sir, paanong walang pera? May trabaho kayo, sundalo kayo. Opo, pero nung panahon po na yun, masyado akong attached sa aking family eh. Apo, ibig sabihin, yung Kaya, sweldo tuloy opo. sa magulang. Opo, at saka mga taga-London din ako nun eh. Nalun ako para sa kanila. Lon dito, lon doon. Para dun sa aking family. Pero nag-umpisa na akong pamilya yon na putol na po yung aking sa kanila. Hindi naman sila nagalit na hindi ka na nagsusupport sa kanila. Mama, hindi naman po nagalit. Hindi naman nagalit. Pero meron mga kapatid ako na ayaw sa kanya. Kasi pakiramdam nila, naagawan sila. Naagawan. Ng bunsong kapatid. Bunso po ako sa amin eh. Oh. Bunso. Yeah. Oo. Si Ma'am Tang bunso rin ba? Apo, bunso rin. O parehong bunso. Yung naging problema sa amin nung nung ikinasal na kami tapos nalaman nung mga paryente niya, yon. Galit na galit sa akin sila kasi bunso daw dapat maikasal sa simbahan, gano'n, nagpaplano sila. Ako hindi ako pumayag kasi ang sabi ko, ang katwiran ko sa kanila, kinasal na kami eh. Bakit kinakailangan pa? Sige, ikakasal niyo kami, maghanda kayo diyan ng marami basta Saan yun? Saan sila dito maghahanda? Dito na po sa Pitugo.
Okay. So, sabi ko ganun sa kanila, sige, magpapakasal ka kasi bunso namin yan eh. Para bang lugi pa? Eh sabi ko, sige, magpakasal kami, gastusan nyo, pero hindi maglo-loan na naman, sabi ko. Kasi maglo-loan kayo, ipapakain natin, ilang oras lang, tapos Yeah. mag-aano kami. So no, by that time, naiisip mo na yung ganun tang, ha? Opo, pastor, meron Oh, wow. na akong meron na akong ganun na, bakit kinakailangang gumastos? Exactly. Yun, na ganun. Eh, ipapakain mo ng ilang oras, pag sasuffer namin yan ng 5 taon, yung mga ganun. dahil ilo-loan. Oo. Kaya, pastor, kung naalala niyo pong, yung unang-una po talagang dito, yung unang-unang couples fellowship, na yun yung una kong tanong kay pastor kasi nagdi-discuss si pastor noon about nung bago pa lang kami, yung patungkol sa mag-asawa, yung sa mga finances, yung paano magkakaroon ng understanding kung paano gagawin. Handle. Tapos yung sa mga relatives. Kaya nagtanong ako, paano po pastor kung gano'n? Dahil sabi ni pastor, sabi ko, kasi that time po, na pumunta kami rito, nung araw na yun, magkaaway kami. Kasi nga, yun... Dahil sa pera. Opo, hindi naman ako ma'am doon sa pera nagsasama ang loob. Yung, kasi sabi ko, ako kasi, kumbaga parang pinalaki ako na nakikita ko sa parents namin or yung mga na pagdating doon sa bagay na ganun, ipaalam mo, ganun. Tapos sabi ko, hindi mo na responsibilidad na pati yung upa ng bahay, yung ganun ba? Doon ako sumasama ang loob ko doon sa kanya noon na yung So hindi declared. Opo, yung mga ganun. Ako Okay. nagtatrabaho ako Yeah, that magandang time. issue yan, mga kapatid. You see, kasi hindi naman masamang tumulong sa in-laws mo or sa mga magulang mo. Hindi naman masamang tumulong. Pero, ang unang-unang dapat bigyan ng pansin, pagtuunan ng pansin, ay yung sarili mo ng pamilya. Amen. Ang tawag doon ay first family. You see, in fact, maraming issue na ganito na nag-aaway ang mag-asawa dahilan dyan. Pero mali talaga, gaano man natin kamahal ang magulang natin at ang ating mga kapatid. Pero kung magsasacrifice naman yung first family mo, nagkakasala tayo laban sa Diyos. Ganun yan. So, paano nyo na-resolve yun? Yeah, yun. Maganda po yun, sir. Actually, nung nakarating na po kami dito lang po namin talaga natutunan yung prinsipyo na yan. Kaya, salamat sa Panginoon. Dito po talaga kami na-build bilang mag-asawa. Noon talagang Amen. wala po talagang kaplano-plano. Walang maliwanag na direction. Ilang years po ito, sir, mula nung kinasal kayo bago kayo nakarating dito? 2006 po kami nakarating dito eh. 1990 kami nung kinasal. 16 years na kayong kasal, sa kanyo po na Apo. kayo Tapos, nakarating. 1991 nung ako'y nakakilala sa Panginoon. Yeah. So, nung narinig mo yung ganong klaseng prinsipyo, Brother Rick, ano yung pumasok ka agad sa isip mo? Ang pumasok ko talaga sa isip ko, yung pala, ibig sabihin, kaya pala nagagalit yung misis ko sa ginagawa ko. No? Kasi mahilig ako magpatago eh. Yung under the table pagbigay sa family pagka alam ko na kailangan. Bakit mo naiisip na itatago na hindi mo ipapaalam kitang? Nakasanayan po. Nakasanayan mo na na. magbigay. Practice na. Opo, Pero nakasanayan. hindi mo kasi alam ko naman nung binata ka pa, parang okay lang na magbigay sa magulang, Apo, di ba? apo. So, alam ko nakasanayan mo na yon. Hindi mo ba naisip na, nagbibigay ako sa magulang ko ng ganito? Nadatna na. Oo. Tapos, ngayon, anong masasabi mo rito? Apo. Oo, hindi na pag-usapan. Natatandaan ko, pagka nagbibigay ako, parang tumatahimik din siya na parang, hindi ko alam. Na yung Hindi mo pala- na i-open sa kanya. Opo. Okay, mga kapatid, itong parte na ito, alam nyo, pwede naman yun Kung ayon doon mismo, for example, alright, may kailangan yung pamilya mo, at nung binata ka pa, o dalaga ka pa, umaasa talaga yung pamilya mo sa'yo. Ngayon nag-asawa ka na, anong gagawin mo? You see, kayo yun lagi sinasabi ko mga kapatid, isettle nyo ng mabuti, pag-usapan nyo ng mabuti, kakausapin mo yung magulang mo na mag-aasawa ka na. So pag mag-aasawa ka na, nay, tay, maaaring maapektuhan
yung ibinibigay ko po sa inyo dati regularly. Ngayon, mag-uusap po kami ng misis ko na ngayon, na magiging asawa ko, i-open ko rin ito. Bago kayo magpakasal, dapat may i-open mo yan sa papakasalan mo. Wow, amen. Okay? Sasabihin mo ngayon, alright, ako ganito ang sweldo ko at nagbibigay ako sa aking mga magulang na ganito. Bagamat hindi man ako nire-require na magbigay sa kanila, pero nagbibigay ako ng ganito. Alright? Ngayon, anong masasabi mo ngayon dito? Alright? So dapat maging open din yung babae o yung lalaki. Kasi both possible na merong ganun eh. Di ba? Posible rin mangyari sa babae yun, posible rin mangyari sa lalaki. So anong dapat gawin? Dapat bago mag-asawa, masettle na yun. Kasi pag doon nyo na, magkasama na kayo, saka nyo isi-settle, eh baka lalala ang problema, hindi pumayag ang isa't isa, eh kakakasal nyo lang, mag-iisip na kayo ng paghihiwalay. Ay, nagat. Yeah. So, dapat masettle muna yan. Ngayon, pag nasettle nyo yan, alright, okay ba na itong gagawin natin? Okay. Ano yung mga plano ninyo? So, maaaring mabawasan yon or maaaring matanggal. See? So, ano ngayon ang mga options na gagawin mo? Halimbawang, inaasahan talaga yun ng magulang mo. Okay. Anong gagawin? Okay. Ako, mas naniniwala ako na mas manatili na kung wala ng options, alright, magbibigay ako, pero maaaring mababawasan yon. Kasi ang ginagawang option ng iba, alright, kaysa magbigay kami sa inyo, sumama na lang kayo sa amin. Nako, grabing disgrasya yon. Alright? So mas maganda siguro, kausapin na lang, maaaring mababawasan ito. Kasi may mga budget kami na ganito ang possible na mangyayari. Kasi, so naunawaan niyo yun. Mga kapatid, dapat yung matanggap ang sinasabi ng Biblia na kinakailangan iwanan mo ang iyong father and mother para naman makafocus ka sa tungkulin mo sa iyong pamilya. Because you are going to build a new family now. Amen. You are going now to fulfill the purpose of marriage. You see? And what is the very purpose of marriage? To multiply. So, hindi ka magmumultiply lang without responsibility. Kaya yung tinatanong ko sa iyo kanina, Brother Rick, nung bang ikaw nakaisip na mag-aasawa o kinuha mo na si Tang, naisip mo ba na responsibility yun? So, yun ang tanong ko kanina. So, dapat maisip mo na responsibility yun. Huwag lamang tayong iisip na magpakarami. Alam niyo nung araw, merong sundalo na ganyan na gusto na lamang, pabor siya doon, na magparami. Ang dami na. As in, marami na talaga. Nakasampu na eh. Gusto pa magparami. May sumusuporta sa kanyang opisyal. Sabi niya, ayan naman ang sabi ng Bible, magparami. You see? So, kapatid, naniniwala po ako sa family planning. You have to plan for your family. You see, hindi po ang ibig sabihin ng family planning ay contraceptives lang. Yeah. Mali ho yun. Mali. Ang family planning is, okay, magkano ang budget mo? Magkano ang sweldo mo? Alright? So, planuin mo, ilan ang kaya mong buhayin na anak mo? Yeah. Hindi yung sasabihin mo na, ay utos ng Diyos magpakarami. Aroy. Ngayon, yun lang ang nakita mo. Ba't hindi mo nakita ang utos din ng Diyos na mula sa pawis mo, kukunin ang kakainin mo? Amen. Oh, bakit yun lang ang nakita mo? So, dapat, kung gusto mong magpamilya at gusto mong magkaanak, abay, sipag-sipagan mo iyo. Yeah. Kasi, hindi yung banat ka lang ng banat, pati ang misis mo, gitata na ang itsura. Aroy. Yeah, totoo yan. Lusyang na. Yan. Hindi mo na mabila ng magandang damit. Bakit? Ay, ibili mo na ng gatas. Hindi mo na mabila ng makeup. Ibili mo na ng gatas. Lahat na lamang doon. Kasi bitin, pastor, ay kulang na ganito.
ay di tumigil ka sa pagpapaanak. Huwag mong gawing paanakan lang Yan. yung iyong asawa. Aroy. Yun. Totoo yan. Tapos sa prinsipyo mo, magpakarami sa utos ng Diyos. Ang utos din ng Diyos, magpakapawis ka. Kasi trabaho, alam mo kahapon pinag-uusapan namin sa California, bihira ang mga mag-asawa doon na walang dalawang trabaho. Walang dalawang trabaho. You have to work 2 jobs para lamang medyo makaangat-angat ka. You see, ganun yan. Kaya mga kapatid, trabaho, you have to work. So, kung talaga mahal mo ang iyong pamilya, see, so yun lang mga nakikita, magpakarami, sunod ka ng sunod sa magpakarami. You see, tapos yung asawa mo, wala na, pati pisngi niya, yupi na. Patay. Yupi na ang lahat, pati pisngi niya, yung chair. Yeah. So, nakakaawa naman. Tapos, pag nagkarga ng bata, kaliwat kanan. Tapos, nakaduster. Akalain mo rin, hindi na makapagsuklay. Ayun, I'm telling you, makinig na mabuti mga lalaki ha. Hindi po dapat ganon. Kaya nga, napakaganda na kung gusto mo magpakarami, magtrabaho ka rin ng marami. Amen. Ganon yan. So, mahalaga po ito. Kaya, sana makita po natin na sa ganitong klaseng tagpo, dito pa lamang po tayo ha. Dito pa lamang. So, kasi, lalo na nung araw, danas na danas ni Rick yung kababaan ng sweldo ng sundalo nung araw. Yeah. Kaya nung araw, ayaw nila mag-asawa ng sundalo. Kasi nga, para lamang medyo makaangat-angat ng konti, maglo-loan. Kaya sabi ni Brother Rick, panay ang biyahe ng London. London. Laging London. Yun. So, alam nyo, napakahirap ng ganyang klaseng buhay, mga kapatid. See? So, think about that. I-consider po natin. So, from there, Brother Rick, nagkaanak ka na. Okay. Nung nagkaanak ka na, magkano sinisweldo mo that time? Natatandaan ko po, parang nasa 300 plus pala yung sa At tapos, hindi po. 300 per month Month na yun. No, 15. Quincenas Quincenas katapusan. Parang Wow. ganon. So, paano ka nakaraos dun? Working yata nun si Ma'am Tang. That time na nung nandun kami sa Itiage. Itiage, Isabela, ang usapan namin nung kuya ko, sige, tumulong ka dito, tapos binibigyan niya ako ng pera. And hindi namin problema yung pagkain kasi yung subsistence allowance, sa kanya naman yon. So, nasa kanya, kakain siya doon, pero nasi-save niya yon kasi doon siya umuwi sa bahay ng kuya ko. So, nag-ano ako doon, tumutulong ako, kaya doon ako natutong, tinuruan ako nung hipag ko na mag-manicure, mag-pedicure, yung gano'n, self-sufficient. mag-ayos na po, yung beautification. Racket, oo. Yun. So, tapos, yung kuya ko kasi, namatay na siya eh. Namatay na siya. Dahil nga bunso ako, binibigyan niya ako ng pera, pinapatagong pera. Na Tago din sa asawa hindi niya. naman, hindi patago sa asawa, itinatago niya doon sa ate ko. Kasi nagsiselos yung ate ko eh. Okay. Dahil ako ang So, By the way, Favorite. po. may tuwan-tuwa sa atin ngayon na nakikinig sa atin. Sabi niya, si Grace, super ganda pong topic na ito. Thank you po. See? Amen. Thank you Grace, thank you. And patuloy lang kayo magsubaybay. Mahaba to. Sige. Hanggang December. Sige, Tang. Yun po. So, bali hindi namin naging yung pera that time. Parang hindi ko pansin. Napansin ko lang na parang mabigat na ganun yung sinasahod niya. Bali yung inaasahan lang namin yung 600 plus yung subsistence allowance niya. Nung nakarating kami na dito sa Church. hindi po, dito sa Pitugo. sa Pitugo. in-laws ko po. Sa Pitugo. Kasi naramdaman ko na dahil ultimo yon
ibibigay pa niya. So, nasanay kasi ako na pagka yung ate ko pag nanghihingi, hindi siya doon sa yung kumbaga parang ipinapaalam talaga kasi ang ano ko doon na pag meron kang That time na nandito na kayo sa Pitugo, ilan na anak ninyo? wala pa po. Wala pa. Opo, buntis ko pa lang si Krisha. Okay. Na may one time pa nga po ng sama ng loob ko kasi ipinag-loan nila, nandun siya sa assignment niya, iniwanan niya ako, tapos ipinag-loan nila ako. Nag-loan na naman sila sa GSIS pa that time, may GSIS pa, na hindi ko po alam. Nalaman ko na lang, binilhan ako ng duster. Pinadala ako ng ate niya ng duster. Sabi ko, saan to galing, te? Sabi niya, pinadala ni Nonoy na pera, ganyan-ganyan. Nonoy. Sabi ko, ni Nonoy. Bunso rin, Sabi ko, sir, eh. ganun eh. Bunso Ay, correct? Yes, sir. Pambira. Iba talaga pagka mga bunso. No? Matitinik. Cute talaga, cute. Matitinik pag Nonoy. Tapos di pumunta kami, sabi ko sa ate ko, bakit ganun? Paano ko ba siya makontak? Wala pa akong ano. Sabi niya, yung ate ko kasi byuda din yon sa PC pa that time. So, sinamahan niya So, ako. pamilyang militar din kayo, Tang? Opo, kasi yung daddy Okay. ko po pastor, yung sa FE at saka yung sa Korean veterans. Korean veteran. Mga veterano? Opo. Okay. So, yun. So, sabi niya, sinamahan niya ako dito sa Fort Bonifacio, tinawagan namin siya. Sabi ko, bakit merong ibinigay sa akin yung ate ko, yung ate niya na ganito. Sabi niya, nagpadala ako ng ganito kasi wala daw akong ID, kaya daw siya ang kumuha. Ay, bakit di ba niya tinanong kung may ID ba ako? Wala, yung ganon. So nagalit ako, nainis ako, pastor, galit na galit ako kasi, ano ba, ito yung kalagayan ko, bibilhan ako ng duster, iyan dapat na ibili na ng gamit ng bata. Tinulungan ako nung ate ko, pumunta ako doon sa Nueva Vizcaya ng hating gabi, dumating kami doon ng madaling araw, buntis na buntis ako, at sabi ko, hindi na ako babalik doon, dito na lang ako sa'yo kasi ayoko doon, kasi ayoko rin naman na maging yung lalaban sa kanila kasi kabilin-bilinan sa akin na pag nag-asawa kayo, wag kayong sa yung mga in-laws nyo, ganyan. Pero ako po, nung buhay pa yung tatay niya at yung nanay niya, nangangatwiran ako, pero pagkatapos kong mga twiran, nagsusorry ako kasi pagka hindi tama, kasi katulad na lang noon, nung mga panahon na when it comes to money matters po talaga, yung nagiging problema ko sa relative niya kasi sabi ko nga, kung si mamay at si papay lang, walang problema, pero pag yung kasama na pati yung kanyang mga siblings niya, parang, hello, bunso kaya yan, tapos ganon. Yung mga ganon parang, kaya sabi ko sa kanya, hindi na ako babalik doon. Sabi ko, dito na lang ako, magtiis ako dito, ganon. Yeah. So, medyo dito natin tatapusin muna, no? Kasi medyo lampas na tayo sa oras. But, ito ang maganda rito, okay? Paano mo na-recover yun, Brother Rick? Paano mo nakausap yung mga kapatid mo or partidaryos mo na hindi ka na magbibigay after na-realize mo nung nakinig ka rito sa church, nakapakinig ka ng mensahe na ganun pala ang dapat gawin? Paano mo ipinaunawa sa kanila? May mga nakikinig sa atin ngayon na maaaring ganun ang problema. Yeah. Sinabi ko po yan sa kanila na hindi na ito na yung may pamilya na ako. Pinaunawa ko sa kanila na yung priority ko, first priority ko ay family ko. Wow. No? Hindi gustuhin ko man, kahit gustuhin ko man magbigay, dahil wala rin naman ako, uunahin ko yung family ko. Wow. No? Kaya si Ma'am Tang ay hindi naman po talaga ito madamot. Pagka meron kaming sobra, nag-i-extend naman siya mismo nagsasabi. Pero pag sa akin, see to it na yung priority ko, na natutunan ko dito, ang first priority mo ay yung family mo. First family, yeah. First family mo. Wow. No? Kaya bago ka mag-extend ng tulong sa extended family, vision na na-meet mo muna yung kailangan ng family mo. Yun. So, dito ko lang natutunan. Kaya buhat noon, wala na kaming mga under the table na pinag-uusapan namin
kung mayroon ba tayong ibibigay o wala. Ano ang naging response ng mga kapatid mo or Totoo ano, yan. hindi Actually, sa una, sir, kasi parang yung nag-iba ng relihiyon, yung relihiyon, tinuturuan, para bang tinuruan na ihiwalay sa kanila yung pamilya Pamilya, nila. yeah. Dahil sa, Wow. ang tingin nila relihiyon, hindi. Prinsipyo yon. It is biblical principle. Hanggang later on, nung lahat naman po talaga sila nakarating dito sa church, kasi dito lang yan sa, sa C5 na relocate yan sa C5. Lahat sila halos nakarating dito, na napakinggan nila yung mga prinsipyo rin dito. Kaya lang talagang ayaw nila sa ating pananampalataya. Kaya natanggap na lang nila, wala na tayong aasahan kay Nunoy. So, hanggang sa, ayun, napalagay na lang sila hanggang sa pinakita nilang, gusto rin naman talaga nila ako, gusto rin naman nila yung aking mga anak. Tinanggap na rin naman talaga nila ni si Ma'am Tang, kahit na parang kontrabida ng una. Pero ngayon, talagang ayaw din talaga nila ng aming pananampalataya. Kaya, bagamat hindi na po kami magkakaaway, no, pero hindi ko na po sila mabigyan talaga ng extrang time dahil malayo na ako at hindi na ko na rin sila mabigyan ng extend. tsaka iba na yung buhay mo ngayon. Apo, iba na po talaga. Iba na. Apo. So, you know, maganda yung sinasabi mo rin kanina na maging sitang, pag may extra, that's it. Yan yung sinasabi ko. So, I don't know kung paano kayo nagkakaroon ng extra, but, you know, talagang magkakaroon din naman talaga ng extra. Pero hindi lang natin alam kung paano nangyayari yun. So, the good thing is, na ipamulat mo sa kanila that they should not expect na katulad ng dati na ginagawa mo. You see? Kasi nga, mayroon ka ng sariling pamilya eh. Or else, talagang ang pamilya mo ay di pagpapalain ng Panginoon kasi hindi ka na sumasang-ayon at sumusunod doon sa disenyo ng Diyos sa pamilya. You see, ang blessing kasi natin, alam nyo ba yon na blessed ng Panginoon yung mag-asawa. Okay? So, ang dapat mo lamang gawin ay mamuhay ka within the blessing. Blessed na yung family. Di ba? So, you are not working to be blessed. You are already blessed. But the sad thing is, most of the couples are walking away from the blessings. Di ba? And they turning into their own ways. Di ba? So, ganun ang problema. Blessed ka na, ang problema, umaalis ka dun sa blessing at nagbabaka sakaling may blessed na buhay pa. Di ba? Kung tutusin, kasama ka na ng Diyos eh. Nandoon ka na sa blessed na yun eh. Pero, pag nakita mo yung mundo na, ay pambira, mas grabe ang na. So, magbabaka sakali ka. Hindi mo alam, magnanakaw pala yung kapitbahay mo na yun na corrupt pala na ng gobyerno yun. So, nagnanakaw pala or drug pusher pala yun. Kaya pala ganun ang sagana sa pera, sagana sa mga material na bagay. Pero pag pinag-aralan po talaga natin kung anong meron tayo, we are already blessed. You see? Because the fact na nabubuhay ka, may tirahan ka, may damit ka, at you know, nandyan lahat. Nandyan naman. Ang gusto lang natin lagi ay laging may sobra. Takot tayong mamuhay ayon doon sa pagpapala ng Panginoon na kailangan natin. So, ang nangyayari ngayon, maghahanap tayo ngayon ng iba. Alright? Samantalang blessed na tayo. Ngayon, pag umalis tayo doon, na-tempt tayo ngayon na umalis tayo doon sa plano ng Diyos at disenyo ng Diyos, doon na magsisimula ang kalbaryo natin. Ngayon, saka tayo ngayon babalik, pero nagsuffer na tayo. Napahamak na yung mga anak natin. Napahamak na yung asawa natin. Na-disgrasya na. So, that's the sad thing. Kaya sana makita natin na ang marriage is already blessed. Okay? All you have to do is to live within the blessings. The blessings of God. Never step out from the blessing of God. Na baka magsakali pa tayo na siguro mas lalo pa akong pagpapalain kung mag-move ako sa ganito. Samantalang blessed ka na nga. Di ba? So I hope mga kapatid, naunawaan po natin ang mga bagay na ito
At nawa po, ang programang ito ay natulungan po kayo. No? At marami pa po kasunod dito. Kita nyo, nasa Nueva Ecija pa lamang po tayo. Yeah. Yeah. Marami pa po tayo maririnig, mga kapatid. Blessing po ito sa atin. Salamat naman. Kita mo yan, Brother Rick Tang. No? Maraming nabibless. At sabi nga nila, super ganda ng topic na ito. Okay? Alright. Magpapaalam na muna tayo ngayon. At magpapaalam na muna tayo ngayon. At huling mga salita. Kitang muna. Ayun, maraming salamat po. Isang bagay lang na para sa mga young people or yung sa preparation na sabi ko nga, lagi kong sinasabi, Yeah. napakapalad nyo kasi meron na kayong itong buong Baptist lunch pa lang kasi nagko-connect talaga lahat yung Yeah. mga yung mga aral. Talagang kahit from Tuesdays hanggang Fridays, nagko-connect po talaga ang aral na kayo na mga young people ay blessed talaga kayo dahil meron na kayong napapakinggang ganito. Sabi ko nga, hindi ko alam kung natatandaan pa rin ni Pastor yun na nung after yung couples fellowship dito, nagkasabay kaming lumakad doon. Sabi ko, siguro Pastor, kung nakapakinig na ako ng mga ganitong turo, hindi pa siguro ako ngayon, kumbaga hindi ko sinasuffer yung mga ganitong bagay at siguro dalaga pa ako tapos nagtawanan na lang kami. Pero totoo po yun. Hindi ko naman sinasabing nagsisisi ako na pangasawa ko si Brother Rick. Mapalad pa rin ako, nakapangasawa ko ng isang Brother Rick yun. Yeah. Ang sinasabi ko lang po na napakapalad nyo, meron kayong napapakinggan. Kami, if meron na kaming napakinggan, kumbaga, we could have done better. No? Meron pa sana kami talagang naayos namin, hindi na namin napag-usapan hindi na namin dinanas yung mga bagay-bagay na unang matinding problema namin doon, yung pera nga na hindi yung siya saka yung sinasahod niya, yung mga ganun bang bagay. At hindi na sana yun naging conflict doon sa marriage namin, hindi naging conflict doon sa relative. At yung mga bagay na yun, na kayo na mga young people na naririnig nyo na tong mga bagay na to. Sabi ko nga sa kanya, isang bagay lang na nung nakarating kami dito sa church na to, nung nakarating kami dito, Pastor, yung unang theme talaga, yung my family first, talagang treasure ko yun. Kasi nung dumating kami rito, yung hinanap namin tong CSI, broken na kami. Kumbaga, hiwalay na kami, ang sa kanya, si Christian na lang at si Joshua. Opo, nasa Mindanao na ako. May ginamit lang ng circumstances. Wow. Nandun ako sa Mindanao, naglalasing-lasing. Yung mga ganong bagay. But then, nung namatay yung kuya ko, nag-meet kami ulit, tapos nag-usap kami kasi nakita namin yung mga anak namin. Especially yung panganay namin na talagang noon pa man matigas ng ulo. Ayun, naging kaya sabi niya kailangan talaga namin ng church at wala kami ibang church na nasa isip kasi nakarating po kami ng CSI. Every time na magbabakasyon kami sa Manila, nasa Nueva Ecija kami, hinahanap namin yung CSI. Wow. At hindi ko naman kasi nandun ako lagi sa Sunday school dahil binabantayan ko si Micah pa lang at si Christian nung time na yun. So, hinanap namin to, nung narating namin to, yung My Family First, narinig namin yung mga, talagang sabi ko, usapan nga naming dalawa wala nang, sira na ang tuktok ng mga taong nakarating sa church, nakapangkinig ng ganitong mga turo, aayawan pa. Yun, kaya sabi ko, ako sa sarili ko, inempt ko talaga lahat yung, inilagay ko sa sarili ko yung I purpose in my heart. Wow. Na lahat ng maririnig ko rito, pakikinggan ko at i-apply ko, hindi man perfect, hindi man lahat, pero yung mapapakinggan ko na mai-apply ko at gagawin ko talaga, hindi lang para sa kanya, sa mga anak ko, sa pastor ko, kundi sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Wow. Kasi nga yung sinabi ng Panginoon, yung ano mo lang ako,
ipatuwain mo lang ako at ibibigay ko yung desire ng puso mo yun. Yeah, pinanghawakan ko yun. Amen. Yan po. Amen. Alam mo, ayon sa iyo yung sinasabi na yan, you are more than blessed. Amen. God bless you so much. You know, Amen. go ahead. Brother Rick. Amen. Sa akin po, Pastor, I'm really so blessed na nang nakarating po kami dito. Yan, sabi ko palagi sa kanya, hindi wala sa katinuan o matino lang ang gugusto ng church na ito. Amen. Kaya yung ay umayaw nito, sabi ko, kayo na magdumusga. Basta matino yung gusto, magnanatili sa church na ito. Kaya buhat nung nakarating kami dito, sabi ko, ito yung church natin. Ang kinakailangan lang talaga sa church na ito, after those, mapakinggan mo yung mga tamang prinsipyo, biblical principle, tamang pamumuhay, tamang doktrina, ang kinakailangan lang nating gawin ay mag-submit sa proper authority. That's it. That's it. So, sunod lang ng sulod. Sunod lang. Makinig, sumunod lang. Sa lahat ng ating napakinggan, mag-submit lang tayo. At yan ang karaniwang nagquiquit sa church ay yung hindi natutong mag-submit. Yeah. Hindi natutong mag-submit. Kaya salamat sa ating pastor. Malaki po talaga ang bahagi niya sa buhay ko. Kung bakit ako ganito. Sabi ko nga, yung men's conference nung last na nakaraan, sabi ko, walang men's conference na hindi ko na atinan. Wow. Kahit nung nasa serbisyo pa ako, nagpapases ako diyan tuwing August siya. Wow. Pinapagpapasesan ko yan. Kasi alam kong sa men's conference may lagi akong maririnig maraming matututunan. At yan ang lagi kong challenge sa mga kalalakihan din sa ating misyon. Kaya ganun na lang ako nag-i-encourage sa inyo, umattend kayo ng men's conference. Kasi yan ang magbibuild sa inyo bilang lalaki at bilang leader ng tahanan. Amen. Yeah. Kaya, let's keep on. Tama na po yung track natin. Sabi ko nga, susundan nyo na lang. Kagandaan nga nito, may sinusundan na tayo. Hindi na tayo maliligaw. Kaya sabi ni Moriah, yan daw lagi naririnig sa iyo. Sumunod ka lang. Yeah, sumunod ka lang. Tama yun. Yan din naririnig ko kay Pastor Dexter eh. Sumunod ka lang. Ngayon naririnig ko na rin yung kinuwel. Sumunod ka na lang. Mabuti nga, hindi ka na mag-aaral eh. Sumunod ka na lang, huwag ka na mag-aaral. Oh yeah. Totoo yan. Sundan Mag-aaral ka pa eh. May nag-aaral na para sa iyo. Sundin mo na lang. Amen. So, thank you, Brother Rick. And talagang blessed talaga kayo ng Panginoon. Akalain mo, hindi lang kayo hindi lang inayos yung pamilya nyo, kundi tinawag ka pa sa gawain. Yes, Wow! Thank you po. Amen. That's unbelievable. Alam nyo, tawagin mo natin na injustice or napakapangit kapag hinusgahan mo ang tao na hinuhubog pa ng Diyos. Amen. No, hindi pa tapos ang Diyos. You Amen. know? Kaya akalain mo, yung natutunan mo rito, kaya pala pinintulutan ng Panginoon yun, na marinig mo, kasi may tuturuan ka pa ng marami. Amen. Yes, sir. Yes, sir. That's something. Yes, sir. Thank you. Next episode pa tayo, ha? Hanggang December pa, Pastor. Thank you, sir. Alright. Okay. Sa ating mga co-host, Marnelli. Maraming salamat, Pastor Rick and Ma'am Tang, sa inyong napakagandang love story. Tunay ngang kapag time mo na mag-asawa, time mo na makita yung para sa'yo, kasi diba, ang bata-bata yung nakita nyo, you may not, hindi man ideal yung pag-uumpisa nyo, pero look at what God has done in your life right now. So, kaya kayong mga nandito sa simbahan, you can start a very ideal life. Bakit pa kayo lalabas? Bakit pa kayo magkukontra? So, sumunod na lang kayo, lalo yung mga mag-aasawa na sa the preparation at sa mga young people na nakikinig. You might find this, babalik-balik nyo na naririnig, pero at the end of the day, you will see the blessing of God is nandun sa obedience. So, thank you po talaga, and we can't wait for the episode 2 next week. Alam nyo, naririnig ko lang yan. Sabi ko nga, napakapalad nyo. No? Talagang hindi mo alam kung saan ka dadalhin ng Diyos pag sumunod ka lang. Amen. You know? Nakita ko yan una kay Dexter eh. Nakita ko yan. Layo ng buhay ni Dexter ngayon.
Tapos nakita ko yung kinuwel. Ngayon, nakikita ko sa iyo, Enric. At boy, I'm telling you, ako sa buhay ko, ganun lang. Prinsipyo ko rin yan eh. Sunod lang. Sunod lang. Basta sinabi ng Bible, trust the Word of God. Amen. Alright, Cynthia. Maraming salamat, Sir Rick, Ma'am Tang, sa patotoo na talagang kagabi sinasabi ni Ma'am Tang, ano sasabihin ko, kinakabahan ako, baka hindi ako makapagsalita. Pero dahil sa patotoo ng buhay, ginamit ang buhay nila para lalo pang mapalawak ang kaalaman ng mga viewers natin. Marami talagang blessings na sabi, pati mga anak niya ay nagpapatunay na totoo talaga ang sinasabi ng kanilang mga magulang. Kaya it is a common saying na no knowledge, no power, di ba? At yun naman din yung sinabi, saan tayo makakakuha ng knowledge? Dito rin sa ating church. At yun ang sinabi sa Hosea 4:6, my people are destroyed for lack of knowledge because thou hast rejected knowledge. Kaya saan tayo makakagain ng knowledge? Nandito na, ibinigay na ng Panginoon sa ating kumpleto na. Nandito ating mahal na pastor. Ipinakita ang patotoo, maging sa paglawak ng ating church. Talaga makikita, pinagpala talaga ang ating church. At itong programang ito, binilt dahil para sa atin pang mga pangangailangan. Kulang pa kasi yung pulpito eh. Kulang yung ilang oras lang natin dyan. Kaya, don't fail to watch yung ating mga programa ng church. Dito tayo nag-gain, lalo na yung sa pagsisimula pa lang natin, yung simula ng programa natin kay Sir Maki, hanggang dito sa Family Time with God. Sabi ko, bawat isa, iba-iba yung speaker, iba-iba yung ginagamit ng Panginoon daily. At bawat araw, may ipinapahayag ang bawat lingkod ng Panginoon. Kaya patuloy lamang tayo, dito tayo lumalago, at dito rin tayo pagpapalain. Yeah. Alam mo, maganda yung sinabi ni Brother Richard. Si Brother Richard kasama ngayon ng mga ng mga builders, Baptist builders. Nasa Tarlac siya ngayon. Alam mo, sabi niya, yun po inayawan ko po, Pastor. Yung sumunod lang ng sumunod po. Pero ngayon, natutunan ko na po Amen. gaano kahalaga po. Yeah. Amen. Amen. All right. At salamat sa Panginoon, mga kapatid. At sa lahat na nakapakinig, thank you for your participation sa ating comment sections. Marami pa tayong hindi napabasa dyan na mga gandang comments, mga kapatid. No? But anyways, so maraming salamat. Hanggang sa muli. No? And enjoy the rest of the day. Enjoy your lunch. And next episode, lalo pa kayo mag-i-enjoy. Amen. No? Wala pang gaanong istorya sa Pitugo, mga kapatid. Kaya, makikita natin hanggang sa makita nyo ang buhay ni Brother Rick ngayon na nasa gawain na siya ng Panginoon. Kung paano sila patuloy na lalo pa pinagpapala ng Panginoon abundantly. Ako ang saksi niyan. Amen. Pero hayaan yung sila ang magpahayag po niyan sa susunod na episode. Kaya huwag niyong kakaligtaan po ang programang The Baptist Lunch. Enjoy your day. Enjoy the rest of it. Enjoy your lunch. God bless you all, and God knows I love you all. Okay, see Bye. you next Tuesday. Bye! And now, live from the Christian Bible Baptist Church. Sinful man in need of redemption, hopeless, helpless, sinner lost. But the Alpha and Omega brought the answer to the cross. And that's where one day I found him. Sin no longer left a stain. To this day it is a holy, perfect plan. God handled it all. My God fixed it all. His plan was mercy, love, and grace, and it is mine. Hallelujah to His lovely, lovely name. When I saw the beginning, I was looking at Him. I saw the Lamb. I still see the Lamb. God handled it all. It was and is the perfect plan.